ang ikalawang kabanata ng unang sulat ni San Pedro. Kaya't sa paghihiwalay ng lahat na kasamaan at lahat ng pagdaraya at pagpapaimbabaw at mga pananaghili at ng lahat ng panglalait, gaya ng mga sanggol na bagong panganak, ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu, upang sa pamamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas. Kung inyong napagkilala na ang Panginoon ay mapagbiyaya, na kayo'y magsilapit sa Kanya na isang batong buhay na sa katotohanan ay itinakwil ng mga tao, datapwat sa Diyos ay hirang mahalaga. Kayo rin naman na gaya ng mga batong buhay ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu, upang maging pagkasaserdoteng banal, upang maghandog ng mga hain na ukol sa Espiritu na nangakalulugod sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Sapagkat ito ang nilalaman ng kasulatan, narito, aking inilalagay sa Siyon ang isang batong panulok na pangulo, hirang mahalaga, at ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Sa inyo ngang nangananampalataya, siya'y mahalaga, datapot sa hindi nangananampalataya, ang batong itinakwil ng nagsisipagtayo ng bahay, siyang naging pangulo sa panulok. At batong katitisuran, at bato na pangbuwal, sapagkat sila ay natitisod sa salita, palibhasa'y mga suwail, na dito rin naman sila itinalaga. Datapot kayong isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanilang kagilagilalas na kaliwanagan, na nang nakaraang panahon ay hindi bayan, datapot ngayoy bayan ng Diyos, na hindi nagsipagkamit ng awa, datapot ngayoy nagsipagkamit ng awa. Mga minamahal, ipinamamanhi ko sa inyong tulad sa mga nangingibang bayan at nagsisipaglakbay, na kayo'y magsipagpigil sa mga masamang pita ng laman, na nakikipaglaban sa kaluluwa. Na kayo'y mangagkaroon ng timtimang ugali sa gitna ng mga hempil, upang sa mga bagay na ipinagsasalita nila laban sa inyong tulad sa nagsisigawa ng masama, dahil sa inyong mabubuting gawa na kanilang nakikita, ay purihin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Kayo'y pasakop sa bawat palatuntunan ng tao, alang-alang sa Panginoon, maging sa hari na kataas-taasan, o sa mga gobernador na sinugo niya sa paghihiganti sa nagsisigawa ng masama at sa kapurihan ng nagsisigawa ng mabuti. Sapagkat siyang kalooban ng Diyos na dahil sa paggawa ng mabuti ay inyong mapatahimik ang kamangmangan ng mga taong palalo. Nagaya ng kayo'y mga laya, at ang inyong kalayaan ay hindi ginagamit na balabal ng kasamaan, kundi gaya ng mga alipin ng Diyos. Igalang ninyo ang lahat ng mga tao, ibigin ninyo ang pagkakapatiran, mga takot kayo sa Diyos, igalang ninyo ang hari. Mga alila, kayo'y magsisuko na may buong takot sa inyong mga Panginoon, hindi lamang sa mabubuti at mahihinahon, kundi naman sa mababagsik. Sapagkat ito'y kalugod-lugod, kung dahil sa budhing ukol sa Diyos ay magtiis ang sino man ng mga kalumbayan na magbata ng di matuwid. Sapagkat anong kapurihan nga kung kayo'y nangagkakasala at kayo'y tinatampal, ay inyong tanggapin na may pagtitiis. Ngunit kung kayo'y gumagawa ng mabuti at kayo'y nagbabata, ay inyong tanggapin na may pagtitiis. Ito'y kalugod-lugod sa Diyos. Sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y mangagsisunod sa mga hakbang niya. Na siya'y hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya,
ang kanyang bibig. Na nang siya'y alipustain, ay hindi gumanti ng pag-aalipusta. Nang siya'y magbata, ay hindi nagbala, kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol ng matuwid. Na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katwiran, na dahil sa kanyang mga sugat ay nangagsigaling kayo. Sapagkat kayo'y gaya ng mga tupang nangaliligaw, datapot ngayon ay nangabalik kayo sa pastor at obispo ng inyong mga kaluluwa.